For today's video mga paps, kung ikaw ba ay nagbabalak na bumili ng drone o sikanhan na drone mga paps, may mga tips pala ako sa inyo paps bago kayo bumili ng drone. Kaya simulan natin. So sa una sa lahat mga paps ay hindi po ako professional pag tumingin ng drone kung ano yung maganda pa ng drone. Pero base sa na-observe ako mga paps, depende sa inyo. Meron kasing drone na sikanhan na maraming gasgas pero okay pa yung drone. Pero para sa akin, pag bumili kayo ng sikanhan na drone, first na tignan nyo yung mga dulo nito. Kasi dyan yung nalalaman pag merong itong gasgas mga paps, ito, yung mga dulo niyan, pati yung mga propeller mga paps, dapat tignan nyo yan dyan. Pag may mga gasgas yan, meaning yan mga paps ay nagka-crash na yung motor. So yan yung tignan nyo mga paps. Meron naman din na mga paps, maganda pa na yung drone, wala pang gasgas, pero may problema na sa drone. Yan yung pinakauna nating tignan pag bumili tayo ng sikanhan na drone sa online o sa social media, kasi makakakamura tayo dun mga paps. So sa base sa DJI Mini tool natin mga paps, yan yung yung una natin i-observe. Palagi tayo mag-observe sa mga paps. Dito muna tayo magsisimula sa labas. Yan, tignan mo yan mga paps kung walang gasgas. Dalawang tignan natin mga paps ay yung nasa loob naman mga paps. I-open nyo yung ganito, kahit anong mga drone mga paps, kung ano yung mga binibintay. Merong DJI Mini 3, Mini 4, kung anong drone yung mga binibenta mga paps. Yung titingnan natin paps, yung ito. Focus natin mga paps para makita nyo. Ito nakikita nyo yung sticker na yan na Chinese. Yan. Dapat yan yung titingnan nyo din mga paps. Kasi ito yung dito makikita pag hindi pa nakabukas yung drone natin, hindi pa binuksan ito. Yan. Hindi pa yung binuksan. Yan yung puti na yan. Pati nandun sa loob paps, papakita ko sa inyo ang picture yon. Yung white na bilog, yan papakita ko sa picture nyo. Dapat ay puti yan mga paps. Kasi pag pumula yan mga paps, meaning din yan mga paps ay nabasa yung drone natin. So nag-crash ito sa tubig. Pag yung ipapakita kong picture sa inyo paps, pag yung puti na yan mga paps ay magpula yan, meaning yan paps nabasa yung drone. Yan yung pangalawang tignan natin yung mga paps. Tapos tingnan nyo din yung sa loob mga paps. Kasi may makikita kayo dyan mga paps na parang glue. Dyan sa loob. Parang glue siya, pero pag hinawakan nyo, parang matigas siya, parang hindi malambot. Dapat tingnan nyo din yan mga paps. Kasi pag natanggal yan or baka pag tingin nyo naputol, meaning yan mga paps ay binuksan na yung drone. Yan yung pangalawa nating tignan pag bumili tayo ng sikanan na drone mga paps. Sa pangatlong pag-observe natin mga paps, before kayo bumili, ay alugin nyo yung mga arms nito mga paps. Yan. Alugin nyo yan. Dapat wala yung alug. Itong apat. Tapos yung mga motor natin mga paps ay ganyan yung mga paps. Pag ma-feel nyo na smooth ay okay pa yung mga paps. Dapat magkapareho yung yan mga paps. Yung smooth niyan. Yung apat na yan. Yan yung lagi nating tignan mga paps. Pag bumili tayo ng sikanhan na drone. Sa pang-apat na pag-observe natin mga paps ay yung gimbal. Dapat pag bumili kayo ng sikanhan na drone ay dapat palaging merong cover. Yan. Tanggalin natin yung cover mga paps. Tapos tignan nyo yung camera nya. Ganyan ninyo. Dapat napaka-smooth pa yan mga paps. Pati ito. Yan yung palagi nyo tignan. Yan. Galawin nyo lang yung mga paps. Yan. Yan yung pinaka pang-apat nating tignan mga paps. Kasi ito yung pinakamahalaga din mga paps. Yung gimbal. Kasi pag bumili tayo, ito yung mabilis masira mga paps. Dapat tingnan din natin yung camera paps. Kung okay pa yung mga gimbal nya. At yung camera nya kung okay pa dun sa screen ng cellphone. Kaya palagi kayong mag-request na magti-test flight kayo mga paps. Mga paps, para makita nyo yung okay pa yung gimbal ng camera, ay lagyan nyo yun ng battery. Yan. Pag nilagyan nyo ng battery, i-on nyo mga paps para makita nyo yung galaw ng gimbal. Yung camera nya gagalaw kasi yan paps. Pag in-on nyo. Tapos, itong apat na motor mga paps, dapat sasabayan mga paps. Parang gagaganyan-ganyan yan paps. Parang gagalaw yan ng konti. Ganyan-ganyan yan. Pag in-on natin. So, try natin mga paps i-open para makita nyo. Gagalaw yung camera paps. Yun. Yan. Okay pa yan mga paps. So, okay yung camera natin. Yan. Yan. Dyan natin malalaman yung camera. So, titingnan din natin. Off mo muna natin. Tapos tingnan din natin yung pinaka-apat na motor niya. Dapat gagalaw din yan mga paps. First click and second click hold. Tapos tingnan natin yung yan. Nakita nyo mga paps. Gumalaw yung apat na motor. Dapat gagaganyan-ganyan yung mga paps. Titignan din natin yung mga paps, yung camera niya, yung pinaka-stabilization niya mga paps. Dapat pag ganyan ng drone, ay yung camera naman ay naka-steady. Pag ginanya naman natin, yan pa rin yung camera yan, nakatutok lang palagi yan. Pag ginanya natin,
Yan o. Dapat yan yung lagi din yung ano niyan mga paps. I-observe nyo. Galawin nyo lang yung camera para malalaman nyo kung okay pa yung camera. Sa panglima mga paps, i-flight test mo yung drone. Dapat pag maghahaber sa mga paps, dapat ganyan sa stable mga paps. Hindi natin gagawin yung pinaka joystick niya. Dapat ganyan na siya ka-hover. Yan. Dito naman mga paps ay pumunta naman tayo sa setting. Pumunta naman tayo dito sa safety at tignan natin yung IMU at compass normal. Kasi pag makita natin yan nag-error calibrate, pag kinalibrate naman natin ay nawawala yan mga paps. Pag tinignan natin yung yung setting ng mga paps, pag nag-error yan, dapat i-calibrate natin pati yung IMU. I-calibrate din natin. Dapat mawawala yan mga paps kasi pag hindi yan mawala paps, may problema yung drone natin. At dito naman sa battery mga paps ay tignan natin yung battery temperature at tignan naman natin sa battery cycle count. Ayan, nakikita nyo dyan na 24 counts na yung ginamit ko mga paps. Dito naman mga paps, lagyan nyo ng mga palantandaan yung battery na dapat may mga guhit para malaman nyo yung yung mga nagamit nyo na mga battery. Dito naman tayo sa transmission mga paps. Pag pumunta kayo sa transmission, makikita mo yung auto tapos naka-dual band na frequency. So ibaba natin mga paps para makita natin yung stable tapos unstable na signal na channel mode natin. So dito mga paps, makikita mo yung mga linya na yan ay kulay green mga paps. Pag pumula naman yan mga paps, may problema yung remote at aircraft natin mga paps. Dito paps, ipapakita ko naman sa inyo, papalayuin natin yung drone, papupuntahin natin sa 300 meters yung drone natin malayo sa remote control. So i-pass forward ko mga paps para mabilis natin makita. Dito mga paps, umabot na tayo sa 300 meters mga paps. So ipapakita ko sa inyo kasi yung iba na mga DJI Mini 2 at Mini 4K ay nagkakaproblema na sa remote control. Dito i-click natin yung RC mga paps ay makikita man natin na okay yung signal ng drone natin kasi naka-strong signal RC pa tayo mga paps. Dito naman paps, titingnan natin yung setting, titingnan natin yung channel mode kung may nag-iba ba. At nakikita nyo naman na kulay green pa rin yung channel mode natin kahit malayo na 300 meters, naka-stable pa rin tayo. Kasi sa iba mga paps ay pumupula na yan mga paps, nawawala na yung RC. So dito makikita natin mga paps kung gaano kaganda pa yung drone na bibili natin na sikanhan. Dapat titignan din natin yan sa transmission mga paps. Dapat yan yung palagi na i-request nyo na dapat magte-test fly muna kayo. Dito naman mga paps, pumunta naman kayo sa yung profile. Pag mag-connect kayo sa account ng drone, tingnan nyo yun dito. Makikita nyo kung ilang oras na yun ginagamit yung drone. Tapos ilang distance na yung tinakbo ng drone. At ilang flights na din yung nilipad ng drone. Tapos, yun lang mga 5 nating tips mga paps. So bonus na lang yun mga paps. Dapat tignan natin yung remote control kasi hindi naman to masyado mga paps. Dapat ito yung pinaka connection natin sa cellphone, itong mga joystick, pati ito yung mga button, dapat ayan ay gumagana lahat mga paps dahil makikita naman yan sa controller mga paps at dun sa aircraft natin sa drone. So ito paps yung extra niya mga propeller mga paps, hindi ko pa nagamit kasi hindi pa ito nagka-crash yung drone natin mga paps. So all goods pa to mga paps. Kabili ko lang nung July hanggang ngayon hindi pa rin siya nagka-crash. Hindi nagka-crash pa yan mga paps. Never pa yan nagka-crash mga paps. Nasa paggagamit yan mga paps. Tapos ito yung mga battery niya mga paps. Wala pa yan mga paps nag-overheat mga paps. Hindi pa yan mga nag-overheat mga paps. Dapat inalagaan ko yan mga paps. Yan yung importante din mga paps, naalagaan yung mga battery. So yun lang mga paps, yung mga 5 tips ko sa inyo pag bago kayo bumili ng second hand na drone. Kahit anong mga drone mga paps man, DJI Mini 2 pa yan, yung old na model, ito ay DJI Mini 4K, yung Mini 3, yung Mini 4, kahit anong drone yan mga paps na bibili nyo, dapat palagi nyo yung tignan mga paps. Tips na 5 tips mga paps na lagi nyong tandaan at mag-o-observe kayo palagi pag bago kayong bumili. So yun lang mga paps, yung pinaka tips ko sa inyo mga paps.
Thank you mga paps.